Magandang araw mga bata! Halina't makinig at matuto kasama si Teacher Mary Rose. Pero bago tayo dumako sa ating bagong aralin, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Muli, magandang araw mga bata at isang mapagpalang araw sa inyo. Handa na ba ang lahat na matuto sa ating bagong aralin? Mayroon bang lumiban sa unang pangkat, sa ikalawang pangkat, at sa ikatlong pangkat? Magaling mga bata at walang lumiban sa inyong lahat at handang-handa na nga kayo makinig sa ating bagong aralin ngayon. Naaalala niyo pa ba ang pinakaunang araling ating pinag-aralan? Tumpak! Ito ay pangalan. Ano nga ulit ito mga bata? Pangalan. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at mga pangyayari. Upang matiyak ko na nais sa isip at nais sa puso nyo ito, sagutan ang pagsasanay na inihanda ko. Panuto, tukuyin ang ngalan ng tao sa pangungusap. Para sa unang bilang, noong wala pang COVID-19, marami ang namamasyal sa Tagaytay. Para naman sa ikalawang bilang, paboritong pasyalan din ito maging ng mga magkakaibigan. At para naman sa ikatlong bilang, ang mga bata ay aliw na aliw sa mga sasakyan sa Sky Ranch. At para naman sa huling bilang, nawa isang araw paggising nating lahat ay balik normal na tayo upang ang bawat pamilya ay makita muli ang kagandahan nito. Naisulat niyo ba ang ngalan ng tao sa bawat pangungusap? Mahusay kung ang mga sagot nyo ay mag-anak, magkakaibigan, bata, at pamilya. Bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong sarili. At kung hindi naman, huwag mag-alala, huwag mangangamba. Sa leksyon ay tumutok lang. Nandito ako para ika'y tulungan. Huwag mag-alala. Mga bata, naranasan niyo na ba ang magsisihan o magtalo-talo dahil lamang hindi kayo magkasundo o hindi ninyo alam ang mga gagawin? May paalala ako sa inyo. Tunghayan natin ang tula na ito. Ako, ikaw, siya, mahalaga. Sa mga gawain upang gumaan, dapat tayo ay nagtutulungan. Hindi maaari ang walang pakialam dahil lahat ay may ginagampanan. Ako ay bumibigkis ng pagkakaisa. Ikaw ay mahalaga kaya't makisama. Siya ay katuwang kahit kailan, tiyak ito ay may kaunlaran. Huwag magkanya-kanya, palaging magsama-sama. Ako, ikaw, siya, dapat ay nagtutulungan upang ang lahat ay may katagumpayan. Ano ang masasabi niyo sa tula? Tama! Ito ay tungkol sa pagkakaisa at pagsasama-sama. Lahat ba ay mahalaga? Tumpak! Ang lahat ay mahalaga dahil may kanya-kanya tayong ginagampanan. Nawa mga bata, nais sa puso at nais sa isip ninyo ito ha? Mga bata, naunawaan ba ninyo ang tula na inihatid sa atin ni Angel M?
Mahusay naman kung ganon. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ayon sa tula, sino ang bumibigkis sa pagkakaisa? Mahusay! Ako ang bumibigkis sa pagkakaisa. Sino naman ang katuwang kahit kailan? Magaling! Siya ang katuwang kahit kailan. Sino ang tinutukoy na mahalaga? Tumpak! Ikaw ay mahalaga. Ano sa palagay niyo ang ating aralin ngayong araw? Magaling! Ito ay paggamit sa usapan ng mga salitang pamalit sa ngalan ng tao tulad ng ako, ikaw, at siya. Para sa ating layunin, atin itong basahin. Sa pagtatapos ng ating aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nagagamit ang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao, ako, ikaw, at siya. At para sa ikalawang layunin, nakasusulat ng mga pangungusap gamit ang panghalip na panao. At sa ikatlong layunin, napapahalagahan ang mga iba't ibang panghalip panaong ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Tunghayan natin ang mga salitang ako, ikaw, at siya. Tandaan natin mga bata. Ako, ang ginagamit natin kung tayo ang nagsasalita o itinuturo natin ang ating sarili. Ako. Halimbawa, ako si Teacher Mary. Ako ang guro nyo sa Filipino. Ako ay nakatira sa Bataan. Ikaw ang ginagamit kung ikaw ang nagsasalita. Ngunit may tinuturo kang isang tao. Halimbawa, ikaw ba ang kumuha nito? Ikaw ang pinsan ni Mark. Ikaw ang masayahing bata. Siya ang ginagamit kung ikaw ay may kausap at ikaw ay may iba pang itinuturo. Halimbawa, siya ang kumuha ng lapis ko, nanay. Siya po ang aking kaibigan. Siya ang nanalo sa palaro. Siya ang nanalo sa palaro. Ang ako, ikaw, siya ay mga panghalip panao. Ginagamit ang panghalip panao bilang pamalit sa ngalan ng tao upang maiwasan ang pag-uulit sa ngalan nito. Upang higit nating maunawaan ang pangungusap at hindi natin paulit-ulit bigkasin ang ngalan, ipinapalit natin ang mga panghalip. Muli ko kayong susubukin ha. Bibigyan ko kayo ng 30 segundo upang masagutan ito. Panuto. Gamit ang larawan, punan ng panghalip na ako, ikaw, at siya ang patlang. Para sa unang bilang, patlang pala ang kaibigan ni Lito. Para sa ikalawang bilang, patlang ay nanalo sa loto. At para sa ikatlong bilang, patlang saan ka nakatira. At para naman sa ikaapat na bilang, patlang ba ang inyong ama? At para sa ikalimang bilang, patlang na ang maghuhugas ng pinggan. Ito ang ating mga kasagutan. Para sa una, ikaw pala ang kaibigan ni Lito. At para sa ikalawa, ako ay nanalo sa loto. At para naman sa ikatlong bilang, ikaw saan ka nakatira? At para naman sa ikaapat, siya ba ang iyong ama? At para naman sa ikalima, ikaw na ang maghuhugas ng pinggan. Ang huhusay mga bata! Mayroon akong inihandang kwento. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Ang aming pangarap ni Rochelle C. Albesa. Masayang nagkukwentuhan ang magkakaibigan habang nasa labas sila ng bahay ni Maris na natutulog sa mga oras na iyon. Wow! Ang galing mo palang umawit. Sa makatuwid, gusto mong maging singer. Ikaw, Rico, anong gusto mong paglaki?
Nais kong maging enhinyero. Gusto kong gumawa ng kakaibang disenyo na mas maganda at tipid sa budget tulad ng aking tiyo Alfredo. Siya ang naghikayat sa akin na maging enhinyero pagdating ng panahon. Ako gusto ko maging dentista. Gusto kong tumulong sa mga taong may sira ang ngipin at ayusin ang kanilang ngipin. Talakayin natin ang kwento. Sino ang tinutukoy ni Melvin nang sabihin niya, ikaw? Ikaw, Rico, anong gusto mo paglaki? Letter A, si Melvin. Letter B, si Rico. At letter C, si Marilu. Tama! Ang tinutukoy niya sa ikaw ay si Rico. Sino ang tinutukoy ni Rico nang sabihin niya, siya? Gusto kong gumawa ng kakaibang disenyo na mas maganda at tipid sa budget tulad ng aking tiyo Alfredo. Siya ang naghikayat sa akin na maging inhinyero pagdating ng panahon. Letter A, si Melvin. Letter B, si Marilu. And letter C, si Tio Alfredo. Magaling si Tio Alfredo. Ang sagot ay titik C. Number 3. Sino ang nagsabi ng ako? Ako, gusto kong maging dentista. Letter A, si Rico. Letter B, si Melvin. And letter C, si Marilu. Tumpak si Marilu ang nagsabi ng gusto niyang maging dentista. Ang sagot ay titik C. Suriin nating mabuti. Ang ako, ikaw, at siya ay mga panghalip panao. Ginagamit ang panghalip na panao bilang pamalit sa ngalan ng tao upang maiwasan ang pag-ulit-ulit sa ngalan nito. Tunghayan natin ang hanay. Ako, pamalit sa ngalan ng taong nagsasalita. Ikaw, pamalit sa ngalan ng taong kinakausap. Siya, pamalit sa ngalan ng taong pinag-uusapan. Awitin natin para lalo nating maisa-isip at maisa-puso. Ako ay pamalit. Ikaw ay pamalit. Siya ay pamalit. Ako, ikaw, siya'y panghalip. Panghalip panao ang pinapalit sa ngalan ng taong kagaya mo. Ako'y pamalit sa nagsasalita. Ika'y pamalit sa kinakausap. Siya naman pag pinag-uusapan. Panghalip panao sa kaalaman. Pagyamanin natin ang inyong natutunan. Panuto. Hanapin ang letra na may tamang pagkakasulat ng pangungusap batay sa larawang makikita sa gilid nito. Tingnan ang larawan. Letter A. Yehey! Nanalo siya! Letter B. Yehey! Nanalo ikaw! And letter C. Yehey! Nanalo ako! Ang tamang sagot ay titik C. Yehey! Nanalo ako! Para sa ikalawang bilang. Letter A. Ikaw ba si Ana? Letter B. Siya ba si Ana? And letter C. Ako ba si Ana? Ang tamang sagot ay titik A. Ikaw ba si Ana? Para sa ikatlong bilang. Titik A. Ako ang ating bagong kamag-aral. Titik B. Siya ang ating bagong kamag-aral. At titik C. Ikaw ang bago nating kamag-aaral. Ang tamang sagot ay titik B. Siya ang ating bagong kamag-aral.
Tingnan mabuti ang mga larawan. Para sa ika-4 na bilang, titik A, ikaw ang bago ninyong kamag-aral. Titik B, siya ang bago ninyong kamag-aral. At titik C, ako ang bago ninyong kamag-aral. Tamang sagot ay titik C, ako ang bago ninyong kamag-aral. Bigyan ninyo ng palakpak ang inyong mga sarili dahil ang uhusay niyo talaga mga bata. Subukin pa natin ang inyong natutuhan. Isulat mo sa patlang ang panghalip panao na ako, ikaw, at siya para sa pangalang may salungguhit. Halimbawa, si Mila ay pipili ng magiging kalahok sa paligsahan. Patlang ay inutusan ng aming guro. Ang sagot ay siya. Siya ang inutusan ng aming guro. Naintindihan niyo ba mga bata? Kung ganon, maaari na kayong magsimula sa inyong pagsasagot. Ang gagaling niyo talaga mga bata. Tunay nga na naintindihan niyo ang kahalagahan ng panghalip panao sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay ang mga salitang ginagamit natin upang maipahayag natin ang ating sarili at matukoy ang iba't ibang tao. Bakit mahalaga na malaman natin ang wastong salitang pamalit sa ngalan ng tao sa araw-araw? Sige nga, tama, ito ay mahalaga sapagkat ito ay isa sa ginagamit natin sa araw-araw natin pakikipag-usap sa ibang tao. Ano pa? Sige nga. Magaling! Ito rin ay mahalaga na matutunan ang mga uri nito upang malaman natin kung anong panghalip ang tamang gamitin sa bawat pangungusap. Mayroon pa ba? Sige nga. Tama! Ito ay mahalaga upang tayo ay magkaintindihan, pasulat man o pasalita. Mahuhusay mga bata, ako ay natutuwa dahil nakikita ninyo ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw. Muli, ano ang panghalip panao? Sige nga. Tama, ang panghalip panao ay uri ng panghalip na humahalili sa ngalan ng tao. Ibigay mo nga ang mga panghalip panao na ating tinalakay ngayong araw. Sige nga. Magaling! Ito ay ang mga panghalip panao na ako, ikaw, at siya. Para sa inyong pagtataya, base sa larawan, buuin ang mga pangungusap gamit ang panghalip panao na ako, ikaw, at siya na may tamang gamit ng malalaking letra at tamang bantas. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Unang bilang, patlang ba si Ram ang may-ari nitong aklat? Ikalawa, patlang si Gina Cruz ang guro ng baitang 3. Ikatlo, patlang na ang aalalay sa iyo. Kaapat, patlang na ang magdala ng bag ko. Ikalima, patlang ba ang bagong lipat sa ating paaralan? Tapos na ba ang lahat na magsagot? Kung gayon, makipagpalitan na ng papel sa inyong katabi. At ito ang mga kasagutan. Ikaw, siya, ako, ikaw. Mahusay mga bata, talagang pinatunayan ninyo na natuto kayo sa ating aralin ngayon. Mayroon pa ba kayong katanungan? Kung wala ng tanong, kunin ninyo ang inyong kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Basahin muna ng sabay-sabay ang panuto. Palitan ng angkop na panghalip panao ang mga pangalang nakasalungguhit sa bawat pangungusap. Naintindihan ba ang panuto ng inyong takdang aralin? Maaari na kayong magsulat. Tapos na ba kayong magsulat? Kung gayon,
Tapos na muli ang ating oras. Alam kong isang makabuluhang sandali ang sa atin ay nagdaan. Siksik, liglig at umaapaw na kaalaman. Dito lamang yan sa Wika at Panitikang Pilipino sa ikatlong baitang. Dito lamang yan sa Wika at Panitikang Pilipino sa ikatlong baitang. Paalam!